Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Tuesday. Patuloy nating minomonitor si Tropical Depression Kaloy na nanatili sa silangan bahagi ng Visayas. Bukod dito, may isa pa tayong low pressure na binabantayan sa malayong silangan ng karagatan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Tropical Depression Kaloy ay nakita sa layong 480 kilometers silangan ng Giyan, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometro bawat oras, kasabay nito patuloy ring umiiral ang easterlies sa Luzon at Visayas. Ibig sabihin, bukod sa mismong impluensya ni Kaloy, may tuloy-tuloy ding pagpasok ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa silangan, kaya mas nagiging favorable ang pagbuo ng mga ulap at mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ni Tropical Depression Kaloy. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng maulap na kalangitan o ambon. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Para sa mga nasa Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, mahalagang maging alerto sa mga oras na tumitindi ang buhos ng ulan at mas dumadalas ang pagkulog dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Eastern Samar, mas ramdam ang impluensya ng trough ng bagyo dahil ito ang isa sa mga lugar na pinakamalapit sa kasalukuyang lokasyon ni Kaloy. Kaya kahit hindi man direktang nasa mismong sentro ng bagyo ang lugar, sapat ang lawak ng impluensya ng trough para magdala ng mas makapal na kaulapan at mas aktibong mga pag-ulan. Ganoon din sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, kung saan ang mga lugar na ito ay mas bukas sa silangang bahagi ng dagat at mas madaling maabot ng mga ulap at hanging may dalang moisture. Kaya kahit may mga oras na humihina ang ulan, hindi iyon dapat maging dahilan para agad magpakampante dahil pwedeng may bagong thunderstorm na mabuo habang nananatili ang trough sa paligid. Samantala sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang mga thunderstorm sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon, pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan, kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng mga ulan sa mga bahaging ito, kundi ang mismong lokal na pagbuo ng thunderstorm dahil sa init at moisture sa paligid. Habang umiinit ang lupa at ang hangin sa ibabaw nito, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng mauwi sa thunderstorm. Kaya kahit hindi direktang nasa ilalim ng mas aktibong epekto ng trough ni Kaloy, ang nalalabing bahagi ng Mindanao, hindi pa rin dapat magpakampante, lalo na sa hapon kung kailan mas tumataas ang tsansa ng localized thunderstorms. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa northeastern section ng Mindanao,
Inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, sa mga baybaying ito ay hindi man pinakamarahas ang kondisyon ng dagat, malinaw pa ring mas magalaw ang karagatan kumpara sa mas kalmadong sitwasyon. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka sa mga bahaging ito, makabubuting maging mas maingat lalo na kung may kasabay na pag-ulan o pagbugso ng hangin. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa timog silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, variable naman ang direksyon ng hangin, ngunit mahina hanggang katamtaman pa rin ang lakas nito, habang ang coastal waters ay nasa slight to moderate condition na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat sa buong bansa, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa rin maging masama ang aktuwal na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update. Para sa week 1 mula May 11 hanggang May 17, nananatiling present si Tropical Depression Kaloy sa silangang bahagi ng PAR, pero inaasahan na itong humina habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong kahit nasa loob na ng PAR si Kaloy, ang mas malinaw na senaryo ay paghina nito habang nananatili sa dagat. Meaning, ang mas tinitingnan sa kasalukuyang forecast ay hindi patuloy na paglakas kundi ang unti-unting paghina ng sistema habang papalayo o nananatiling nasa ibabaw ng dagat. Bukod dito, may isang TC-like vortex or TCLV1 na inaasahang lilitaw sa pagitan ng eastern boundaries ng TCAD at TCID na may low probability ng tropical cyclone formation sa week 1. Ibig sabihin, may isa pang kasunod na development na binabantayan sa silangan pero sa puntong ito ay mababa pa ang tsansa na maging ganap na tropical cyclone. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong subaybayan dahil kahit ang mga sistemang mababa ang tsansa ng development ay pwede pa ring makaapekto sa distribusyon ng ulan at sa daloy ng hangin sa mas malawak na paligid ng bansa, lalo na kung magbabago ang kanilang kondisyon habang papalapit ang mga araw. Pagdating naman sa week 2 mula May 18 hanggang May 24, ipinapakita ng forecast na may TCLV2 na posible na mag-develop sa pagitan ng eastern boundaries ng PAR at TCAD na may low likelihood ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin, sa mas malawak na outlook, may patuloy pang senyales ng tropical activity sa silangan pero hindi pa ito nakikitang may mataas na tsansa ng development. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng tuloy-tuloy na monitoring dahil habang papalapit ang mga araw at habang mas dumarami ang pumapasok na datos sa mga weather model, mas lumilinaw kung alin sa mga system ang tunay na mas dapat tutukan at kung alin ang posibleng manatiling mahina o hindi na tumuloy sa mas organisadong development. Kaya para sa mga may balak bumiyahe, magbakasyon, o may mga outdoor na plano sa mga susunod na araw, mahalagang manatiling updated. Hindi ito para manakot, kundi para mabigyan kayo ng sapat na oras na makapag-adjust kung kinakailangan. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ay ang patuloy na pagtutok sa mga susunod pang update. Habang lumilinaw ang forecast, mas makikita natin kung tuloy-tuloy ngang hihina si Kaloy sa ibabaw ng Philippine Sea at kung ang mga kasunod na TCLV sa silangan ay mananatiling mahihina o magkakaroon ng pagbabago sa development at track nila sa mga susunod na araw.